Mga ka-Republic, opisyal nang sumalta sa playoffs ang Barangay Ginebra pagkatapos nilang itaob at gulpihin ang Titan Ultra kagabi. Ngunit hindi pa tapos ang misyon ng mga mag-aala. Tumuhog sila ng magkakasunod na 5 panalo upang muling umakyat sa number 2 position, kasukob ang NLEX. At ang 7 panalo ay sapat na para opisyal na hawakan ang isa sa 8 quarterfinal slot. Ngunit mas mataas dyan ang gustong sungkitin ng mga bataan ni Coach Tim Cone. Gusto nilang ibulsa ang twice to beat bonus. Ngunit may 3 mabibigat na laban pa silang haharapin at dito malalaman kung makakakuha sila ng twice to beat incentive. Unang hadlang sa kanilang pangarap ay ang Meralco na sasagupain nila sa May 1, pangalawa ang Rain or Shine on May 3 at ang pinale, ang Talk and Text na pinangungunahan ni Bolbol. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, halos nasa dulo na ang elimination round kaya lalo pang umiinit ang sagupaan ng mga team na naghahangad makasalta sa playoffs. At kagabi, kinuha na ng Barangay Ginebra ang isang pwesto sa 8 team na sasalta sa quarterfinals. Kahit wala ang kanilang main big man na si Japet Aguilar, may minor injury ito at nakakonfine pa sa ospital. With his absence ay nag-step up ang mga Ginebra Bigs upang tapatan ang puwersa ng Titan Ultra na pinangungunahan ni Michael Gilmore at Joshua Monson. Nagtulungan sina Troy Rosario, Isaac Go at Norbert Torres na punan ang void na naiwan ni Japet Aguilar. Back-to-back games na nag-double-double si Troy. This time ay mayroon siyang 12 points and 13 rebounds. Ngunit bukod sa mga Ginebra Bigs, ang talagang bumuhat sa Gene Kings ay ang Ginebra Big 3 na sina Scottie Thompson, RJ Abarientos at Justin Brownlee. Walang mahanap na sagot si Coach Renzi Bahar sa pananalasa ni Justin Brownlee. Tumitira sa labas, nagdadrive at nagkikreate ng play para sa kanyang mga kakampi. Almost triple-double naman si Scottie Thompson na nag-contribute ng 12 points, 9 rebounds, and 9 assists. 25 points naman ang ambag ni RJ Barrientos na may 4 na 3-pointers mula sa 8 attempt. Nag-contribute din ng 10 puntos si Stephen Holt, may 7 points si Nards Pinto at 6 points naman si Isaac Go at 5 points si Torres. Nang safe na ang panalo, ipinasok ni Tim Cone ang crowd favorite na si Raymond Aguilar, Jan Abis at Sunny Steele. Ito ang pwestong gusto naming makuha paglalahad ni Tim Cone pagkatapos ng laban. Hawak raw nila ngayon ang kanilang kapalaran. Ibig sabihin ni CTC, di na sila aasa sa quotient tulad ng ibang team na alanganin ang sitwasyon. Ngunit mabilis ding idinugtong ng American Mentor sa playoffs palang opisyal na nakasalta ang Ginebra. Kailangan pa nilang kumayod ng husto upang maabot ang talagang target ng kupunan, ang twice to beat bonus. Sa kartadang 7 panalo, 2 talong record, ang Ginebra ay kasukob ng NLEX sa number 2. Pero nakalalamang ang Road Warriors sa head-to-head match-up dahil tinalo ng mga ito ang Gene Kings. Kaya sobrang importante ang laban ng Ginebra kontra Meralco sa May 1. Kailangang manalo ng Barangay sa sagupaang iyon upang mapatibay pa ang hawak nila sa top 4 position. Magiging baon nila ang mga buffer wins na iyon papunta sa pinaling 2 laro sa elimination. Depende pa rin sa magiging resulta ng laban ng mga nasa middle position. Posibleng 9 na panalo ay sapat na para makatiyak ng twice to beat bonus. May 8 panalo na ang Rain or Shine at 1 panalo na lang ang kanilang kailangan upang makuha ang incentive na twice to beat. Ngunit medyo mabigat ang laban din na haharapin ng Elasto Painters sa Miyerkules dahil ang NLEX ang kanilang makakasagupa. Sa Miyerkules yan, April 29. Alin sa dalawa, opisyal nang aangkinin ng ROS ang isa sa twice to beat bonus o magtatabla sila ng Road Warriors sa A2. Napaka-importante ng number 1 position sa top 4 dahil ang number 8 ang makakatapat nito sa playoffs na may twice to beat pa. Halos isang paa ay nasa semifinals na. May mga page na nagsasabi dyan, halaraw, sadya raw nagpatalo ang SMB para maging number 8 at nang makatapat ang Rain or Shine. Kalokohan po yan. Yung narrative na sadya raw nagpatalo ang San Miguel, mababaw na alibayan ng mga SMB fans na hindi matanggap ang pagkatalo ng paborito nilang team. At this point in time in the conference, walang team na sasadyaing magpatalo.
Kaya nga nakatatlong palit na kayo ng import, di ba? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Anyway, sa darating na laro ng Ginebra kontra Meralco ay hindi pa rin makakasama ng barangay si Japet Aguilar. Nakakonfine si Japet sa ospital kaya wala siya sa laban ng kanyang team kontra Titan Ultra, pero iniulat din na anumang oras ay i-discharge na siya sa ospital, pero hindi pa rin siya makapaglalaro sa dalawang darating na laban sang-ayon kay Coach Tim Cone. Ngunit may buong 4 na araw na pahinga ang Gene Kings bago ang engkwentro sa Meralco. And without Japet Aguilar once more, top assignment ito para kina Troy Rosario, Isaac Go at former Meralco player Norbert Torres. Mapapasabak sila ng husto kina Brandon Bates at Cliff Hodge. Bruiser at physical maglaro ang dalawang ito. Muli, minsan ay masusubukan ang husay ni Justin Brownlee, this time laban sa 7-footer na si Marvin Jones. Kilala si Brownlee bilang Meralco killer dahil maraming beses niyang pinatay ang ambisyon ng Bolts sa championship. Ngunit hindi personal victory ang hangarin ng Ginebra resident import sa muli nilang paghaharap. Gusto lang niyang i-guide ang Gene King sa panalo upang makalapit at makuha ang mailap na twice to be. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Jigs Carido. Good luck daw sa Ginebra team forever. Sa iyo rin, shoutout Francis Barbosa. Palapit na tayo sa playoffs. Oo nga, sana tuloy-tuloy na. At sa iyo rin, Norman Flores. Salamat sa laging suporta, idol. At sa iyo rin, shoutout Colo Garcia. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, Borlagatan Donald mula sa Singapore. Shoutout sa iyo, salamat. At sa iyo rin, Nelson Reyes. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.